12 oras lang pinulbos ang Amerika at Israel ang Iran. Isang umaga na parang ordinaryong araw lang ang nagsimula sa Iran. Hanggang sa biglang umalingaungaw ang sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa kabisera. Sa loob ng ilang minuto, nagbago ang atmosphere ng buong bansa. Ang mga tao na patingin sa langit, ang komunikasyon nagkagulo at ang military radar systems nagsimulang mag-alert. Walang mahabang babala, walang ultimatum na narinig ng publiko. Ang sumunod na mga oras ang naging isa sa pinakamabilis at pinaka-intense na military escalation na naitala sa modernong geopolitics. Sa loob lamang ng 12 oras, isang coordinated strike campaign ang tumama sa iba't ibang strategic targets sa Iran. Ang bilis, lawak at timing ng operasyon ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsabing hindi ito ordinaryong airstrike campaign. Isa itong operasyon na malinaw na pinagplanuhan ng matagal at isinagawa ng sabay-sabay ang iba't ibang attack platforms para makuha ang maximum impact bago pa makapag-organize ng depensa ang target na bansa. Paano isinagawa ang 12 oras na pag-atake? Ang unang yugto ng operasyon ay nagsimula sa sabayang pag-launch ng precision weapons mula sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong klase ng military strategy, ang layunin ay hindi lang tumama kundi malito ang depensa ng kalaban. Kapag sabay-sabay dumating ang banta mula sa iba't ibang altitude at trajectory, mas nahihirapan ang air defense systems na tukuyin kung alin ang uunahin nilang harangin. Ang mga strike ay nakatuon sa tinatawag na high-value targets. Ito ang mga lugar na may direktang epekto sa kakayahan ng bansa na mag-coordinate ng military response. Kabilang dito ang command centers, missile facilities, radar installations, at mga strategic compounds na may kaugnayan sa national leadership structure. Ang ganitong pagpili ng target ay hindi random. Ito ay base sa intelligence analysis, surveillance data, at long-term monitoring ng galaw ng mga critical assets. Habang isinasagawa ang unang wave, sumunod agad ang ikalawa at ikatlong wave ng strikes. Ito ang tinatawag sa military doctrine na layered assault. Ibig sabihin, hindi binibigyan ng oras ang kalaban na makabawi o makapag-reorganize. Sa bawat wave, mas lumiliit ang kakayahan nitong sumagot. Sa loob ng ilang oras, ang buong operasyon ay nagmistulang tuloy-tuloy na pressure na walang pahinga. Ano ang tinamaan sa loob ng isang gabi? Hindi lang iisang lugar ang naapektuhan. Sa loob ng kalahating araw, maraming bahagi ng Iran ang nakaranas ng epekto ng operasyon. May mga lungsod na nawalan ng kuryente. May communication systems na pansamantalang bumagsak. May transport routes na nasira o isinara bilang safety measure. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang military ang apektado kundi pati civilian life. Ang biglaang disruption ng infrastructure ay nagdulot ng panic buying sa ilang lugar. May mga residente na nagmadaling mag-imbak ng pagkain, tubig, at fuel dahil sa takot na tumagal ang krisis. May ilan ding umalis sa mga lungsod para maghanap ng mas ligtas na lugar. Ang ganitong reaksyon ay normal sa mga sitwasyong hindi malinaw kung gaano kalawak o katagal ang magiging labanan. Bukod sa physical damage, malaki rin ang psychological effect. Ang sunod-sunod na pagsabog at sirena ay nagdulot ng matinding kaba sa populasyon. Sa ganitong mga sandali, ang pinakamalakas na armas ay hindi lang missiles kundi uncertainty. Kapag hindi alam ng publiko kung ano ang susunod na mangyayari, mas tumitindi ang takot at tensyon. Ano ang agarang resulta? Matapos ang unang 12 oras, malinaw na may malaking epekto ang operasyon sa strategic structure ng bansa. May mga ulat na ilang matataas na opisyal at security figures ang naapektuhan na nagdulot ng pansamantalang kalituhan sa chain of command. Sa military perspective, kapag ang command structure ay nagulo, bumabagal ang decision-making at humihina ang coordination ng depensa. Sa regional level, agad ding tumaas ang alert status ng mga kalapit na bansa. Maraming radar systems ang na-activate at airspace monitoring ang pinaigting. Ang mga ganitong hakbang ay indikasyon na ang situation ay hindi na lamang lokal na insidente, kundi posibleng magkaroon ng mas malawak na epekto sa rehiyon. Sa international stage, mabilis ang naging reaksyon ng iba't ibang bansa. May mga nanawagan ng agarang de-escalation, may naglabas ng pahayag ng pagkabahala, at may nagsimulang maghanda sakaling lumawak ang tensyon. Kapag ang malalaking kapangyarihan ang sangkot sa isang military escalation, automatic itong nagiging global concern
dahil maaaring maapektuhan ang ekonomiya, seguridad, at stability ng maraming bansa. Paano tumugon ang Iran? Hindi nagtagal ay naglabas ng tugon ang Iran sa pamamagitan ng sariling military actions. Ang ganitong response ay bahagi ng deterrence principle. Kapag ang isang bansa ay umatake at walang naging sagot ang kabilang panig, maaaring magmukhang mahina ito sa mata ng kalaban at ng sarili nitong mamamayan. Kaya mahalaga sa strategic doctrine ang pagpapakita na may kakayahan pa ring gumanti. Kasabay ng military response, naglabas din ng mga pahayag ang pamahalaan upang ipakita na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Sa panahon ng krisis, mahalaga ang messaging dahil ang morale ng publiko ay nakadepende sa kumpiyansa nila sa liderato. Kapag naniniwala ang mamamayan na matatag pa ang pamahalaan, mas mababa ang tsansang magkaroon ng internal unrest. Ano ang posibleng plano ngayon? Sa kasalukuyan, ang direksyon ng Iran ay nakatuon sa tatlong pangunahing layunin: pagpapatatag ng depensa, pagpapanatili ng internal stability, at paggalaw sa diplomatic front. Ang pagpapalakas ng defense readiness ay mahalaga para maiwasan ang panibagong strike. Ang internal stability naman ay critical upang hindi magkaroon ng power struggle o kaguluhan sa loob ng bansa. Samantala, ang diplomatic efforts ay ginagamit upang makakuha ng international support at ma-pressure ang kalaban na bumalik sa negosasyon. Ang kombinasyon ng tatlong ito ang karaniwang strategy ng isang bansang nakaranas ng biglaang military escalation. Hindi sapat ang lakas ng armas lamang. Kailangan ding gamitin ang politika at diplomasya upang mapanatili ang balanse ng sitwasyon. Ang 12 oras na operasyon na ito ay nagpakita kung gaano kabilis magbago ang geopolitical landscape kapag nagbanggaan ang malalaking kapangyarihan. Sa modernong panahon, hindi na kailangan ng mahabang digmaan para magbago ang direksyon ng kasaysayan. Minsan, sapat na ang isang maikling window ng matinding aksyon para mabago ang balanse ng kapangyarihan sa isang rehiyon. Ang tunay na epekto ng ganitong pangyayari ay hindi agad nasusukat sa loob ng isang araw. Lumalabas ito sa paglipas ng panahon habang nakikita kung paano nag-a-adjust ang mga bansa, paano nagbabago ang alliances, at paano nagre-react ang global community. Ang mga susunod na linggo at buwan ang magpapakita kung ang nangyaring iyon ay simula ng mas malalim na tensyon o simula ng panibagong yugto ng negosasyon. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang nangyari sa loob ng 12 oras ay patunay kung gaano kabilis magbago ang mundo kapag ang military power, political will, at strategic timing ay nagsabay sa iisang sandali. At habang patuloy na nagmamasid ang buong mundo, nananatiling bukas ang tanong, ito ba ay isang isolated strike lamang o simula ng mas malaking kabanata sa kasaysayan ng global power struggle? Sa tingin mo, ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan? Hanggang saan kaya aabot ang tensyon na ito? Magtatapos ba ito sa negosasyon o sa mas matinding labanan? I-komento mo naman iyo sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless. Paano ginawa ang planadong pagpatay kay Ayatollah Ali Khamenei? At sino ang susunod na supreme leader ng Iran? Sunod-sunod na binomba ng Amerika at Israel ang Iran nitong February 28, isang pangyayaring yumanig sa buong mundo. Isang malawakang pinagsanib na military strike laban sa Iran. Sa loob lamang ng ilang oras, tinamaan ang mga pangunahing strategic targets sa bansa, kabilang ang mga military command centers, missile facilities, at high-level government compounds sa kabisera ng Tehran. Ang pinakamatinding balita ay ang pagkamatay ng pinakamakapangyarihang leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, na kinumpirma mismo ng Iranian state media matapos ang operasyon. Plano at pag-target sa pagpatay kay Khamenei. Ang joint airstrike operation ng Estados Unidos at Israel na nauwi sa pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei ay hindi basta pagbomba lang. Ito ay isang targeted military action na planado ng buwan bago pa man ito ilunsad. Ayon sa mga military and intelligence sources, bahagi ng plano ng operasyon ang pag-target sa pinuno mismo at iba pang matataas na opisyal na may malaking papel sa pamumuno at desisyon ng Iran. Sa mga detalyeng lumabas, ang mga intelligence agencies, lalo na ang US intelligence, ay ginamit ang mga impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon ng mga leader ng Iran upang matarget ang mga site na pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga ito sa oras ng pag-atake.
Ito ay nakolekta sa loob ng maraming buwan bago mailunsad ang Operation Epic Fury na nagpapakita na hindi ito isang impulsive o simpleng action kundi isang planadong military strategy. Ang diskarte na ito ay tinatawag sa military terms na decapitation strike, isang operasyon na particular na naglalayong tanggalin ang pinakamataas na leader ng isang bansa o organisasyon upang maparalisa ang chain of command at madulot ng mabilis na destabilization ng rehimen. Sa kasaysayan, ang ganitong uri ng operation ay ginagamit lamang sa mga malubhang sitwasyon kung saan ang pamunuan mismo ay itinuturing na pangunahing banta sa seguridad ng ibang bansa o ng buong rehiyon. Isa ring factor na nagambag sa planong ito ay ang mga intelligence reports at geopolitical tensions bago pa man ang pagbomba. Ilang buwan bago ang strike, ang Iran ay nakaengkwentro ng malalaking anti-regime protests at si Khamenei mismo ay umano'y nagpatupad ng mga contingency plans dahil sa takot sa mga posibleng assassination attempts. Ang mga ito ay malinaw na indication na mayroong existing perception sa loob at labas ng Iran na ang pamumuno niya ay nasa panganib at maaaring maging target ng isang malaking military action. Kapag ang isang military operation ay target-specific sa isang leader tulad ni Khamenei, ito ay hindi lamang simpleng pag-atake sa isang compound, ito ay nangangailangan ng malalim na intelligence gathering, coordination sa pagitan ng mga twin forces, US at Israel, at strategic timing. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake ay bahagi ng matagal na planning process na kinabibilangan ng satellite tracking, intelligence assessment, at pag-target sa mga lugar na posibleng puntahan ng leaders sa oras ng operasyon. Sa madaling salita, meron talagang planong patayin si Khamenei bilang bahagi ng malawakang military strategy ng US at Israel. Hindi ito simpleng bunga lamang ng random na bombardment o aksidenteng pag-target. Ito ay isang planned assassination strike na naka-align sa mas malaking layunin ng operasyon laban sa estruktura ng liderato ng Iran. Ang pagluluksa ng mga Iranian sa pagpanaw ng kanilang supreme leader. Sa loob lamang ng unang 12 oras ng operasyon, maraming lungsod ang tinamaan at daan-daang katao ang nasawi, kabilang ang mga sibilyan. Libo-libo ang nasugatan at maraming residential areas ang napinsala. May mga ulat ng mga paaralan at pampublikong gusali na nadamay sa mga strike na nagdulot ng matinding kritisismo mula sa ilang bansa at international observers. Para sa Iran, ang pangyayari ay hindi lamang isang military attack, kundi isang direktang pag-atake sa soberanya at pamumuno nito. Agad na nagdeklara ang pamahalaan ng Iran ng 40 araw ng pambansang pagluluksa at tinawag si Khamenei bilang isang martir ng Estado. Kasabay nito, nangako ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng matinding paghihiganti. Ilang oras matapos ang strike, naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attacks laban sa mga target na konektado sa Estados Unidos at Israel sa rehiyon. Ang mga pag-atake na ito ay nagdulot ng panic alerts at emergency responses sa ilang bansa sa Middle East at nagpalakas sa takot na maaaring lumawak ang labanan sa mas malaking digmaan. Sino ang susunod na supreme leader ng Iran? Ang pagkamatay ni Khamenei ay nagdulot ng isang malalim na leadership vacuum sa Iran. Bilang supreme leader, siya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa bansa, mas mataas pa sa presidente at may control sa militar, hudikatura at strategic policy. Dahil dito, ang kanyang pagkawala ay hindi lamang simpleng pagbabago ng leader, kundi isang potensyal na turning point sa direksyon ng Estado. Sa ilalim ng sistema ng Iran, ang pagpili ng bagong supreme leader ay responsibilidad ng Assembly of Experts, isang konseho ng mga senior clerics. Ngunit sa panahon ng crisis at tension, hindi ito madaling proseso. Kailangan ng consensus sa pagitan ng religious establishment, political elites at higit sa lahat ng military power structure, lalo na ng Revolutionary Guard. Dahil dito, maraming pangalan ang lumulutang bilang posibleng kahalili. Isa sa pinag-uusapan ay si Mojtaba Khamenei, anak ng namatay na leader. Matagal nang pinaniniwalaang may impluensya siya sa likod ng kapangyarihan at may malapit na relasyon sa Revolutionary Guard. Para sa mga gustong mapanatili ang continuity ng sistema, siya ang pinaka-natural na pagpipilian. Isa pang malakas na kandidato ay si Sadegh Larijani, isang senior cleric at dating chief justice.
May malawak siyang karanasan sa gobyerno at malakas ang connection sa religious establishment. Kilala siya bilang ideologically conservative, kaya katanggap-tanggap siya sa mga hardliner factions. Lumilitaw din ang pangalan ni Hassan Khomeini, apo ng founder ng Islamic Republic. Bagamat mas moderate ang imahe niya kumpara sa iba, ang kanyang apelyido ay may malakas na simbolikong kapangyarihan. Para sa ilan, ang pagpili sa kanya ay maaaring magbigay ng legitimacy at pagkakaisa sa panahon ng kaguluhan. Kasama rin sa mga posibleng pangalan sina Ahmad Khatami at Alireza Arafi, kapwa kilalang clerics na may mataas na respeto sa religious hierarchy. Hindi man sila kasing prominent sa international media, malakas ang reputation nila sa loob ng sistemang relihiyoso ng Iran na isa sa pinakamahalagang salik sa pagpili ng supreme leader. Kung susuriin, ang magiging susunod na leader ay malamang na hindi ang pinakasikat sa publiko, kundi ang kandidatong may pinakamatibay na suporta mula sa tatlong puwersa: ang clerical establishment, ang military elite, at ang political insiders. Ang balanse ng tatlong ito ang magtatakda kung sino ang mamumuno sa Iran sa susunod na yugto ng kasaysayan nito. Samantala, ang epekto ng pagkamatay ni Khamenei ay hindi lamang limitado sa Iran. Ang buong rehiyon ay nakaramdam ng tensyon. Maraming bansa ang nagsagawa ng emergency diplomatic talks upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Ang mga pandaigdigang merkado, lalo na ang langis, ay nakaranas ng paggalaw dahil sa pangamba na maaapektuhan ang supply kung magpapatuloy ang alitan. Sa mas malawak na perspektibo, ang pangyayaring ito ay maaring maging simula ng bagong geopolitical era. Ang pagkawala ng isang leader na halos 4 na dekada na muno ay nagbukas ng posibilidad ng pagbabago sa direksyon ng Iran. Maaaring mas maging agresibo o posibleng mas maging bukas sa negosasyon, depende sa kung sino ang papalit. Sa huli, ang pagpaslang kay Ayatollah Ali Khamenei sa isang coordinated military strike ay hindi lamang isang military event, kundi isang makasaysayang turning point. Ito ay nag-iwan ng tanong na patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo. Sino ang susunod na mamumuno sa Iran at anong direksyon ang tatahakin ng bansa sa isang panahong puno ng tensyon, paghihiganti at hindi tiyak na kinabukasan? Sa palagay mo, sino ang susunod na supreme leader ng Iran? At dapat bang may pagbayaran dito ang Amerika at Israel sa ginawang pag-atake sa Iran? I-komento naman ito sa ibaba.